Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, maganda po ang topic natin ngayon para sa ating mga kaibigan na dividend investor. Ang pag-uusapan po natin ay isang REIT. Si Phil REIT na gulping-gulpi, bugbog na bugbog. Pwede na bang bilhin ito? Kasi mura na, ang laki na ibinagsak nito sa market no? Tingnan po natin, i-review natin ang stock po na ito. Alright. Pero about the business po muna, no? So, REIT po ito, no? Of course, Phil REIT po ito. At ang sponsor po nila, itong PhilInvest, no, na group of companies po. No? Kaya alam nyo na po ito. No? Yan, puro PhilInvest ang kanilang sponsor company. At ayon sa kanilang website, meron silang 17 Grade A, fully operational office buildings. Grade A, hindi Grade B ha. Ibig sabihin, nagre-review ito pag nag-e-exam, kaya mataas ang score nila. Grade A, 330,400 square meter na leasable area. At meron silang resort daw no sa Boracay. Ayan, pasyal tayo sa Boracay minsan. Ang occupancy rate po nila as of December 31, 2022 ay 89%. Ayan no. So, ang sabi po nila no, above average daw po ito, pero hindi ko po alam ano ibig sabihin ng average. Saan po ba galing yung average? Kasi sabi ng ibang mga REIT, ang kanilang occupancy rate ay more than 90%, no? Nasa 90 sila, papunta na 95 yung target nila, no? So, ano ba talaga? Maganda, above average ba yung 89%? Alright. And kung titingnan natin, ito yung mga buildings mo nila. Hindi po ito kompleto, no? Wala po dito yung sa Cebu. Okay, so marami pong 100% pero may mga butas-butas po kayo makikita. May 83% dyan, 49, 88, 68, 69, 44%, no? Pero medyo hindi ko gusto dito itong Vector 3 tsaka PhilInvest 1 kasi malaki to 236 million ang kinikita nito. Tsaka itong isa 167 million tapos mababa yung occupancy nila, no? Kung sino pa yung medyo malaking building, siya pa yung mababa ang occupancy no? So sana ito yung 100%. So ito lang po medyo nakaka-concern ito, 68, 69 and then malaki-laking building po yata ito no? Alright, ayan no. Ito lang po yung Cebu. So 100% yung nasa Cebu no? Ayan. And ito po yung mixture ng kanilang tenants. 89% BPO. Ayan, work from home tayo. Okay. Wala po silang pogo, wala silang exposure sa pogo. 0%. Ayan, no? So kung sa mga takot sa pogo dyan, walang pogo. Traditional office and others 10%. Ang retail po nila 1% lang, no? Siguro yung mga kantin lang siguro to, no? Or yung kainan po siguro to. Ewan ko po, no? O may konting retail siguro sa loob ng building nila, no? Ayan. And ito po ang nakakalungkot ang history ng kanilang dividend. Pababa ng pababa. Parang spaghetti lang, no? Pababa ng pababa. Ayaw tumaas. Alright. Ayan, ano nangyari? Ano nangyari? Tingnan nga po natin. Ito po, no? Graph po natin, no? Ang kanilang dividends, so makitang-kita mo talaga, no? Dito lang po siya sumipa ng konti, no? Dito sa last quarter po, ay second quarter ng 2022. Then bumagsak na po, dire-diretso na po bumagsak hanggang sa current year na 2023, pabagsak ng pabagsak ng pabagsak si Phil REIT. Bubuting-tingin po natin mamaya po yan, no? Yung mga financials po nito, no? Alright. And kasabay ng pagbagsak ng dividend, syempre, pati ang presyo sa market. Kasi tayong lahat na mga market participant ay puro mukhang pera. Okay, mababa ang dividend, syempre, susunod din ang presyo po diyan. Dati no, as high as, tumaas pa yata ng 8 pesos per share to, no? Pero ngayon, 3.40 na lang po. 3 pesos and 40 centavos. Dati nakikipagsabayan po yata to sa REIT po, no? Sa ganda ng pricing po niya. Pero ngayon, bagsak na at 3.40. Alright, tingnan po natin. And kung titingnan po natin yung dividend yield niya, considering po yung presyo niya ngayon na 3.40 per share, no, noong 2021, 13%, no? 2022, 11.88%. Ang ganda, no? Ang ganda. And 2023, on target po sila na makakuha ng 8.35%. No? Projection ko lang po ito kasi 3 quarters pa na sila nagbibigay. Pare-parehas yung amount. 0.071. So kung pinroject ko na, minultiply ko by 4 and then dinivide ko ng price niya ngayon, ayan, 8.35%. Projection ko lang po, no? So pero maganda po ito, no? 8%, parang magandang value na po ito, no? For the year of 2023. Imagine po, no, si Ayala po, ang dividend yield po niya ay 6% na po, si REIT. Ito po si PhilRT is above 8%. So consider po natin 'yan, no? Alright. So ang tanong, pwede na bang pumasok? Ayan, buting-tingin po natin, no? So isang concern po na tiningnan ko lang po, no, yung liabilities and equity
Kasi po ang equity po natin dito is just around 5 billion po, no? 5 billion ang equity po natin. Pero yung liabilities natin halos 9 billion, no? So parang pag tiningnan po natin yung mga kautangan, yung liabilities natin compare sa equity, parang ano po no? Parang ang taas ng liabilities po nila, no? Compare po sa equity. Parang mataas po, no? Ayan, and kasi po meron po silang 6 billion loans na kailangan bayaran. Imagine nyo po, no? 5 billion ang equity mo pero meron ka loan na babayaran na around 6 billion. Ito po, nandito po yung entry po niya. Ayan, no? Loans payable 6 billion. Alright, ayan. And then, gusto ko ba i-compare lang po, no? In comparison po, i-compare natin kay A-REIT. Si A-REIT po, 60 billion po. 60 billion ang kanyang equity, no? Yung attributable sa ating mga shareholder. Ang liabilities po niya kakarampot lang, 8 billion lang po ang liabilities niya. So napakaliit po ng liabilities niya kung i-compare natin sa equity. Ayun, no? So mas mababa po ang kautangan ni A-REIT, no? Kesa po dito kay PhilRT. Natatang twister na ako. Ngayon, just for fun, binuksan na rin natin si C-REIT at saka buksan na rin natin si DDMPR. Si C-REIT, parang may pagkahawig siya kay no, kay PhilRT, no. Ang liabilities niya is 5 billion and then ang total equity niya is around 4 billion. So mas mataas yung liabilities kaysa sa equity. Kaya lang mas grabe po yung sa PhilRT, mas mataas kasi ayan to, balik tayo kay PhilRT, no. Ayan, no, almost 9 billion po ang liabilities, 5 billion lang ang equity, no. So halos doble, no, yung liabilities compare sa equity, no. Kay C-REIT, hindi naman ganun kapangit, no? Medyo malapit-lapit naman po. Magkalapit yung total liabilities and total equity, no? Tinitingnan lang naman po natin. Wala naman po akong interpretation pa po dito, no? And kung titingnan po natin si DDMPR, ang equity po niya is 51 billion. Ang equity po niya. Pero ang liabilities po niya kakarampot lang at 2 billion. So, parang no? Parang okay na okay to si DDMPR. So, kung titingnan po natin, no? Siguro ito yung reason kaya medyo may premium po na price si A-REIT kasi mababa po, no, yung level ng kanyang liabilities compare sa kanyang equity, no. So anong tingin po ninyo guys, no? So kasi parang ang taas ng liabilities po, no, ni PhilRT tsaka ni C-REIT, no. Compare sa liabilities po, no, mababa ang liabilities ni A-REIT at ni DDMPR. Ano po masasabi po ninyo dito? Na-alarm po ba kayo dito o nagbabago na ba ang opinion ninyo tungkol sa mga REIT po na to? Ako ngayon medyo parang nagkakaroon na po ako ng ng ibang pananaw dito, no? Parang nagugustuhan ko na si A-REIT at saka si DDMPR considering, no, yung liabilities kasi mas mababa po itong dalawang ito. Anyways, kinumpare lang naman po natin just for fun, no? Ayan, price to book naman po ang isa sa tiningnan ko po, no? So, ibig pong sabihin yung presyo compared to sa book value, yung asset, no, na attributable sa atin. Kasi parang ang price to book kasi parang insurance mo rin po yan, no? Ilan yung asset na pero do just in case mag-liquidate yung company, parang ganun po, no? So, mapapansin po natin dito, ang pinakamura po si DDMPR, no, yung price to book po niya is mababa po talaga. So, mura po siya, no? And then si A-REIT mukhang fair po ang valuation niya, 0.95 close to 1. So, ito po yung mga gusto natin na value, no? Something na 1 or less to 1 kung price to book ang pag-uusapan. And pagdating po dito, parang mahal po, no, si C-REIT at saka si PhilRT, no, na merong 3.95 at 3.21 na price to book ratio, no? Ayan. Alright. So, tingnan naman po natin ang earnings po ng company po na to, no? Ng REIT po nito, no? Sundan po natin ang kanyang kinikita, no? Mula nung reports na sinabit nila nung 2022 ng May. Ayan, no, for the first quarter, no? Tingnan natin, no? Rental income 611, other income 212. Alam ko yung mga other income na to, mga administrative na income po to, mga ganun-ganun po, no? So rental income, so for a total of 823 million, no? 823 million. Ngayon, nung another quarter ang lumipas, 624 million na ang rental income pero bumaba yung others po niya. Pero almost similar lang po, no? Ang total revenues niya at 817 million. So parang na-maintain niya po yung kanyang revenues. Ayan, no? And then November, ganun pa rin, no? Parang na-maintain niya pa rin, no? Around 820 level po ang kanyang total
revenues. Revenues lang po muna ang tinitingnan po natin para makita lang natin ano yung pattern po, no? Kaya lang po, no, pagdating po nung first quarter po ng taon na to, parang bumaba po, no? Parang bumaba po yung revenues niya to 800 million na lang po, no? From humuhover siya ng 820, no? For several quarters, 820, 820, 820, bumaba ng 800 million po ang total revenues. At after another quarter, yung huling quarter na meron po tayo, bumaba na naman ng another 20 million. So ito po yung medyo nakaka-alarm po dito, pababa ang kanilang total revenue. Although maliit lang naman po, pero syempre mararamdaman po natin ito. Kaya rin po yung dividends po natin ay bumababa. Dito po nanggaling po yan, no? And tingnan po natin, no, yung kanilang disclosure, no? Meron silang press release, no? Ang sabi nila na sustain daw nila ang quarterly dividend nila, no? For several quarters na po, no? Ayan. So 0.071 cents per share for several quarters na may maintain na po nila. Kung hindi ako nagkakamali, 3 quarters na po ito, no? And on track daw po sila na makapagbigay ng 8.5%. Ayan na dividends po para po sa atin. Ayan, no? 8.5%. Ano? Ang kwento ko kanina 8.3%, pero kwento nila 8.5% kasi nagpa-fluctuate po ang presyo sa market, no? And ang sabi po dito, no, nakapag-sign daw sila ng 7,000 square meters, no? Ayan, bringing total new signed leases to more than 17,000 square meters. So magagandang balita po ito, no? We are also in the process of finalizing an additional 8,400 square meters. Another good news. Ibig sabihin, ang sinasabi po ng management dito, huwag po kayong mag-alala. Nagtatrabaho po kami para mapataas namin ang rental income, no? Naghahanap kami ng tenant, nakikipag-usap kami, nakikipag-negotiate kami. Yun ang ibig po nila sabihin dito, no? Ayan. PLRT also renewed 29,427 square meter or 72%, no? So itong 29,000 square meters na to, 72% na mag-expire this 2023, 72% ay na-renew na po nila at na-renew po nila na mas mataas na rate, no? So magagandang balita po ang sinasabi po sa atin ng management ng PhilReIT para po hindi po tayo masyado pong kabahan. Ayan, no? At mukhang may additional para 5% na malapit na nag-sign na raw ng renewal letters of intent, no? So ang ibig po sabihin nila dito, no, mukhang wala po masyadong mawawala na or hindi masyadong bababa ang kanilang occupancy rate. Ito po ang gusto nila pong sabihin sa atin para medyo mapakampante po tayo. Kasi pabagsak yung dividends. Kinakabahan na po ang mga tao, no? Ayan. Which is better than 84. Average occupancy for the first half of the year was 84%. So ito na po, ang sabi po nila last year, nung December 31, 2022, 89%, bumaba na po ng 84% ng occupancy rate po nila. Ayan po talaga, bumababa po talaga ang occupancy rate po nila kahit wala po silang exposure sa Pogo. Ang sabi po dito, better daw sila than the market occupancy of 81%. Totoo ba tong 81%? Kasi yung kahapon ang nireview ko si DDNPR parang 90% na po sila ngayon eh. So I don't know kung 81% nga ba ang industry standard. Apun tingin niyo guys, no? Pa-comment po sa baba. Pero bumaba po talaga ang occupancy rate nila from 89 to 84, pababa ng pababa, no? Ayan, no? Recorded net income, skip ko na po muna to, no? Ang sabi lang po dito, no, mukhang maganda naman daw ang future, no? Very very hopeful sila kasi mukhang babalik na sa office daw ang mga tao, no, na nag-work from home, no? Ayan. And they are diversifying daw po, no, ang kanilang tenant mix, no? So ibig sabihin po talagang pinapakampante po nila ang loob natin na gumagawa po talaga ng paraan, no? Huwag po tayong mag-alala daw po, no? Gumagawa sila ng paraan na inaayos nila at na talagang tinatrabaho po ng management po nila ito, no? Alright. So, if makaka-recover, no, si PhilRT, no, we might see, no, sa tingin ko lang po, no, kung totoo, no, na mare-reverse po nila ito, no, itong susunod na quarter po, no, and the next quarter to come, baka po pumalo po tayo ng 10% dividend yield, no, kung ang pag-uusapan natin, yung price po ngayon na 340%. Again, ang ibig pong sabihin natin dito ay kung, okay? And no, may vacancy sila na mali po ito, no, hindi 10%, 16% kasi 84% sila. So may vacancy po sila na 16%, no? So para po sa akin, ang 16% of vacancy is not something bad
but it is an opportunity. Kasi pag nag-reverse na po ang fate po nito at sa tingin po natin, makakahanap sila ng tenant na mapapapirma nila para umupo sa kanilang mga office space. Yung 16% na to is room for improvement, room for growth, room para makakuha po sila ng additional revenues and income kapag napalis po nila. Ang tanong, saan ka maghahanap ng uupa? Okay, so hindi ko po alam. No? Ano po tingin nyo po guys? Makakahanap po ba sila? Mata-turn around na po ba nila ang kanilang fate? No? Ayan. So yung pattern ba ng earnings, no? Sa tingin po ba natin, bottom na ba ito? Mukhang bottom na ba itong 780 million na revenues nila per quarter, no? Magre-reverse na po ba ito? Ano po sa tingin niyo guys? Kasi tinatrabaho na talaga nila. Trabaho na po sila, no? At mukhang nabo-bottom na po. Ano po tingin niyo? Pa-comment naman po sa baba, no? Papasok na po ba tayo? Ako po, ang opinion ko po, no, kung ako po ay pipilitin na mag-invest po sa REIT, no? Considering what I know now, no? Considering yung liabilities and price to book, mukhang hindi po ako papasok ng PhilREIT. Mukhang si A-REIT po ang pipiliin ko kahit mababa po ang dividends, no? Kasi po mababa po ang kanilang liabilities, no? So yun po. Yun. So yun po ang aking opinion po, no? Dito parang yan na po siguro ang reason, no, na kaya siguro mataas ang premium ni A-REIT. Kaya po siguro mababa ang dividends po nito kasi people are paying a higher price for A-REIT kasi nga, no, yung price to book niya maganda and yung debt level po niya ay napaka baba. And of course, yung other qualities po ni A-REIT na napapataas po nila lagi ang dividends nila. Quarter for, hindi naman per quarter, walang bumababa. Almost tumataas po sila every year po ang kanilang dividends, no? Napapataas sila FFO per share nila, kanilang dividends. So para sa akin po, si A-REIT po yata nakikita kong the best pa rin po na bet kung pipili po ako, no? Kasi ako po, hindi naman po ako nasisilaw, no, sa taas ng dividends, no? Ayan, no? Kung pipilitin lang po, no? And disclaimer lang po, wala po akong investment sa REIT at wala po akong ini-encourage po sa inyo or dinidiscourage na mag-invest sa PhilREIT, sa C-REIT, DDMPR, or PhilREIT. Bahala po kayo, mag-research po kayo mabuti kasi ako po ay isang amateur investor lamang po, no? Hindi po ako professional, no? Ayan, ito po yung sariling opinion ko lang po, no? For entertainment lang po ito. Salamat po sa pakikinig po ninyo lagi at sa inyo po suporta. Happy investing guys! God bless! Good night! Bye-bye!